Week na nga po mga kapatid at patuloy tayong nakaantabay sa bagyong Verbena na kasalukuyan pong nasa tropical storm category. Magtutuloy-tuloy ba ang pag-uulan hanggang weekend o may pag-asa bang umaliwalas ang panahon sa ilang bahagi po ng ating bansa? Alamin po natin yan. Kasama ang ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Miyerkules at balikan na nga natin itong bagyong Verbena na unti-unti pang lumalakas. Kasalukuyan, ito po ay nasa tropical storm category na ng pag-asa na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 85 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna, at kuminsan may mga pagbugso ng umaabot sa 105 kilometers per hour. Ito naman ay unti-unti na rin lumalayo sa ating landmass o kalupaan sa bilis na 25 kilometers per hour pa west-northwest at malapit na pong pumunta or nandiyan na po yan sa may West Philippine Sea. At ito pong bagyong si Verbena ay nakaka-apekto pa rin po sa ilang bahagi ng ating bansa kasama ng ating tinatawag na shear line. Ito pong bagyong Verbena ay posible nang makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw. Pero sa kasalukuyan, sumasabit pa po yung kanyang mga kaulapan sa malaking bahagi ng Mimaropa at yung ating shear line na naman ay nagpapaulan dito sa eastern section ng Northern Luzon at Central Luzon. Dahil nga po dito sa bagyong Verbena or yung mga areas na dinaanan ng bagyong Verbena ay maganda na po ang panahon sa areas ng Mindanao at central portion ng Visayas, kasama na po dyan ang Eastern Visayas. Pero possible pa rin po yung ating mga isolated na lamang o yung mga dagliang pagulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Pero sumasabit pa po yung kanyang mga kaulapan o yung kanyang trough. Meron pa rin tayong mga possible na mga pagulan dito sa areas ng Aklan at Antique, lalong-lalo na po sa hilagang bahagi ng Palawan dahil nandiyan pa po yung bulto ng kanyang mga pagulan at mga malalakas na bugso ng hangin, particularly sa northern portion ng Palawan, kasama na po dyan ang Coron, maging dito po sa areas ng Mindoro. Samantalang, mas nabawasan na po yung ating mga pagulan sa Bicol region, pero dito po sa areas ng Calabarzon, at kasama na rin po dyan itong Central Luzon, ang Zambales at Bataan, Bulacan, Nueva Vizcaya, kasama rin po dyan ang Nueva Ecija. Ito pong ating trough ng bagyong si Verbena ay umaabot pa po dito at yung kanyang shear line naman ay nagpapaulan o yung ating shear line naman ay nagpapaulan dito sa areas ng Luzon, kasama po dyan ang Aurora, Isabela, lalong-lalo na sa areas ng Cagayan at kasama na po dyan ang areas ng Apayao, maging dito po sa mga kabundukan ng Cordillera. At habang kumikilos pa po itong bagyong Verbena at kahit medyo malayo na po yan sa ating mga landmass o kalupaan, magpapatuloy po ang epekto ng shear line natin in the next 2 days pa dito po sa hilagang bahagi ng Luzon, particularly itong eastern section nito, ang areas po ng Isabela, Cagayan at kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Apayao. Dito nga sa Metro Manila, nababawasan naman na ang epekto ng ating shear line unti-unti, pero ngayong araw na ito, meron pa rin po tayong mga possible na scattered at kalat-kalat na pagulan at medyo mas maulap po ang ating mga panahon kaysa sa nakasanayan natin. Kaya ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong sa mga lalabas po ng bahay ngayong araw na ito. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat o sisikat mamaya pong 6:02 ng umaga at muli po yan lulubog mamaya 5:24 ng gabi. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon ngayong Miyerkules ng umaga. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.